Hello guys, welcome back to the channel. This is Scooter ni Vic. Ayan, at nagbabalik. So in this video, ibibigay ko sa inyo yung update ng 6 months ng ating Fatio. Para sa inyong mga may Fatio ngayon or kabibili nyo lang or nagbabalak pa lang kayo, please use this as a reference. So 6 months na siya, nakuha lang namin noong February 2024. At ito na yung itsura niya. Yan, medyo may dress up na siya ng konti. Pag-usapan natin yung performance, riding experience. Ikot lang tayo ng konti. Let's go! Alright guys, so unahin muna natin yung performance. Currently, sa 6 months, nasa 1,233 kilometers pa lang ang odometer ni Bluey, kasi hindi naman ito pinanglo long ride or short rides. Ang ginagawa lang namin dito kay Bluey is panghatid sundo ng mga bata. Yan, gamit ni Mrs. sa work. Yan, parang 4 times or 3 times a week. So tapos pag mamamalengke, mag-grocery, yun, ganun lang naman. Madalang ako maka short ride. So 2 times lang ako nakapag long ride kay Bluey. And current update, ang presyo ni Bluey or ang presyo ng Fatio is around 93,000 or 92,000 yata, plus mayroon pa yung additional na 3,000 or 3,500 para sa 3 years na registration. So mahal, 3,000 yung iba, may 1,500 lang meron na. So guys, heads up lang, pag cash kayo, dyan nyo babayaran yung LTO. Depende na kung mabait yung agent or manager na makakausap nyo. Pero pag financing, usually kasama na ang registration dyan, libre na, plus may rebate pa. Okay, so update din, ang mga Fatio yata is wala na siyang Y-Connect. Ito, may Y-Connect pa na naabutan ko, pero yung iba wala na daw Y-Connect, and then iba na yung brand ng gulong. So yun yung difference. And then the colors, the same pa rin, white, blue, ito powder blue yata tawag do, pastel blue, and then orange, matte orange yun, tapos red, tsaka may blue pa yata yung naunang blue. Okay, yun pa rin yung mga colors niya, pero hindi ko lang alam kung ino-offer yun. And then baka yan, magkaroon na rin ng bagong colors, so baka may updated colors na rin in the future, okay, or in the coming months. Yan, baka meron na rin. Yun lang yung update, so mga nag-ano dyan, naghahanap. I think marami namang stocks, hindi na katulad noon na talagang pahirapan ng Yamaha Fatio. Dati pahirapan talaga yan, kaya ang mahal Ngayon, back to normal na. Tsaka, mind you guys, this is, I think, one of the best selling ng Yamaha ngayon. Daming nagpa-Fatio, dami kong nakikita lalabas ng Fatio. Tapos pag sasali kayo sa group ng FCPI, ang dami. Okay, tsaka ito yata yung ang daming awards din or ang daming recognition ng club na yan. So maganda sa club na yan, I think very active sila. So maraming tambike, so marami ring mga 4 na ride. Yan. So dito sa Baguio, madalang kasi yan, konti lang ang members, tsaka busy tulad ko. Pero member kami ng ng Fatio. Yan nga, busy nga lang. So tayo nag-Janay, magra-rides tayo ng konti para pag-usapan ang performance. Okay, going back. So sa riding experience, mas lumakas siya ng mga 10 to 15% mula nung break-in, mula nung nag-change oil ako nung 500 kilometers odometer. Napansin ko mas lumakas siya ng konti after a while. So ako na rin nag-DIY guys, DIY ko lang change oil tsaka change gear oil lang naman. So kung may basic tools ka, madali lang siyang gawin. Ipapa-cleaning ko pa lang ito pagdating ng 2,000 na odometer para ma-check ko din yung CVT niya. Okay, para sure din, kasi kahit pa paano nagagamit-gamit pa rin naman ito Kaya yan, kailangan talagang ma-check. And at the same time, medyo humina ang brakes, simula nung nabili, kasi nung una okay pa. Pero ngayon napansin ko nung nag-ride ako yung last na ride ko na Ambuklaw, the 70 kilometers back and forth, napansin ko medyo humina yung brakes niya, particularly yung drum brake. So baka kailangan ng adjustment or linis yun. Pero yung front niya okay naman, very responsive pa rin. Syempre nagagamit kasi, so napupudpod. Maganda na lang din na ma-check din sa 2,000 odometer. Pero importante doon is kumakapit pa rin siya. Yeah, same yung tagtag niya. Yan.
matagtag pa rin ang harap nito. Matagtag. Ayan ang common na usual complaint na experience ng mga users ng Fazio. Matagtag talaga siya. Okay, so ang solution dyan is kung wala ka bang pang repack or pang retuning, babawasan lang natin yung PSI. Anyway, same yung tagtag yon. Pag ipapa-repack natin siya or ipapa-retune natin, papalambutin natin, 800 lang siya ang gagasisin nyo. In my case, hindi pa ako nagpa-repack kasi bala kong gawin yon sa 2,000 kilometers. Tsaka medyo nag-iipon-ipon pa ng konti, medyo napapagastos tayo ngayon. Alright, so same. Sa likod naman, experience ko sa rear shocks, okay naman siya para sa akin. Pag single ride lang, kahit makargahan to, okay lang. Pero ibang usapan na kapag may back ride. Okay, OBR ko si Mrs. Pag nakasakay na siya sa likod, parang 3 times yata namin na na experience yon. So over 150 kilometers weight limit na. So yan, talagang ang nangyari doon is wala nang play yung shocks, halos ramdam mo na nakaipit na siya. So nakasagad na siya sa baba kasi nga nag-exceed kami ng 150 kilograms. So tatandaan nyo yan guys, ang weight limit ng Fazio is 150 lang. So hindi siya built for 200 plus or 300, even 300. So nanibago lang kami kasi yung click namin nun, version 1, 125, kayang-kaya nun ng mabibigat. I think nasa 200 plus ang nun, weight limit nun. Syempre may kabigatan din ako, nasa 90 ako ngayon, 90 kilograms. Si Mrs. nasa 70 kung di ako nagkakamali. Kung gusto niyo mag-upgrade ng ng aftermarket, pwede naman. Nasa sa inyo na yan. Pero in our case, ganito lang siya kasi hindi naman talaga siya nakakargahan. Hindi yun yung pinaka-purpose niya. Okay, pag kailangan lang. Sa ilaw naman niya, okay lang. Tama lang yung stock niya, so hindi ko na kailangan maglagay ng mga auxiliary or MDL na yan kahit maliit. So as is na lang siya para sa akin kasi experience ko during the night na naman, kaya naman, nakikita ko naman kahit paano. So para sa akin hindi na muna kailangan yon. Pero naka to guys, naka double contacts to. Ayan, yung harap likod niya pina-double contact ko na. Siyempre, sayang din laki-laki ng niya, ng signal lights niya. Di gawin nating double contact. So harap naka na siya, naka white yung sa harap. And then sa likod, pag naka-activate yung brakes niya, iilaw yung dalawa. Okay, bali tatlo na yung yung brake lights ko, which is good kasi added visibility yan. Tsaka hindi nakakasilaw naman. Okay, para awareness din sa likod, mas makita nila kasi maliit lang tong Fazio So yun, tas may signal lights din, dun din lumiilaw yan. So gaya na sabi ko, naka double contacts tayo. So very lang yan, very easy upgrade lang yan. Madali lang siya. So nagastos ko lang siguro wala pang 500. Next is isa sa pinaka-importante din is the gasoline or fuel consumption. So dito ako sa Baguio, so ang terrain dito is mabundok. So up and down. Mataas dito guys. Ang elevation dito mataas. Okay, kaya ang gas dito expected mataas din talaga. So mahal compared sa mga nasa baba. Okay, mas mahal sa amin ng 8 to 10 pesos kung di ako nagkakamali. Alright? So ang nakuha ko and about to recompute again for the second time, ilalagay ko na lang sa description ng video na to or sa comment section kung ano yung result. Pero yung first time na computation ko is around 38 to 39 kilometers per liter ang konsumo niya. So not bad at all. Dito sa Baguio matipid na yan. Okay, kasi nga akyatan dito, so medyo piga-piga tayo. Tsaka ayan, stock lang tayo. Expect nyo guys, sa inyo mga nasa baba mas matipid pa yan. Aabot pa kayo ng 45 to yung iba siguro abot pa ng 50 kilometers per liter. Talagang sobrang tipid na yan, knowing that this is 2 valves kaya siya, ang takbo talaga nito ng Fazio ni Bluey is chill riding talaga, not unless
tono nyo siya, ipaparimap nyo siya, i-upgrade nyo siya. So, bahala na kayo sa buhay nyo, pero sa akin, stock rider lang talaga ako ever since. So, kung mag-update man ako dito, baka yung bola lang. So yun lang, palit lang ako ng grams para mas lumakas siya sa hatak. Pero hinihintay ko pa kasi yung final na break-in nito, na final performance niya after mag-change oil. Most likely mag-end up ako as pure stock. So wala nang galawan sa panggilid. So yun yung fuel consumption niya. Abangan nyo na lang yung result kasi ito pa empty na rin yung gas ko. So yan, mako-compute ko na kung ano yung nakukuha ko per liter. Right, so dito tayo ngayon banda sa may Iloacan Road, sa may TI banda. Dito okay din mag short ride dito, mag unwind kasi hindi ganun karaming dumadaan dito. So pwede kang medyo magbitaw-bitaw ng konti. Huwag lang magkamote moves. Okay guys, finally for my overall experience sa 6 months using Fazio 125, okay na okay siya sa purpose. Kasi ang purpose talaga namin is pang lang siya, pang city. Okay, usually pang errand, pang hatid sundo. Yun lang naman. Okay, hindi ko pa kasi talaga nalolong ride or nalolong ride ng madalas. Ang daming invitation pero hindi kaya ng oras. But overall, satisfied kami dito sa overall performance nila. Yes, it's not perfect hindi po siya perfectong motor, pero yan, isa sa head turner tong motor na to. Okay, sobrang head turner nito. Yan, minsan napagkakamalan siyang e-bike. Yan, kasi nga yung itsura niya, mukha nga siya talagang e-bike kasi yan, maliit, yan, very compact. Nakita naman natin na maganda siya para sa lahat ng klaseng rider. So kung beginner rider ka or unang mo siyang motor, hindi ka pa marunong, wala ka pang experience, pero syempre dapat may lisensya ka, highly recommended ang Fazio kasi nga very agile siya, madali siyang dalhin, hindi siya mabigat at hindi complicated gamitin. Tsaka kung praktikalan ng pag-uusapan, okay na to kasi sobrang tipid niya. Knowing na lahat ngayon mataas ang bilihin, mataas ang gas, etong Fazio, ilagay nyo sa list nyo tong Fazio na to na pagpipilian nyo na motor. Overall looks niya, di ba? Classic na classic. So endless yung upgrades niya. So may separate video ako na ginawa, yung mga nagustuhan ko dito sa Fazio, tsaka yung mga hindi ko nagustuhan or yung mga issues na may encounter nyo in the future or na-encounter na natin. So panoorin nyo na lang yun guys once uploaded na. Alright, so I think hanggang dito na lang. Para sa mga para sa mga bago sa channel natin, please do hit subscribe. And kung nagustuhan nyo tong video na to, sa tingin nyo helpful, please do like and i-share nyo na rin kung gusto nyo. Okay, so this is Scooter ni Vic signing off. Ride safe kayo lagi and I'll see you again next time. Goodbye guys.